Nang makauwi na ang ating bida ay naghanda na siya ng kanyang mga kailangan na mga items. Isa sa items niya ay tinatawag na return stone. Ito ay nagkakahalaga ng 1 million won at ito ay may dalawang bahagi, may maliit na bato at malaking bato. Nakalagay din dito kung paano gagamitin ang return stone. Ilagay ang malaking bato sa kung saan mo gusto mapunta at ang maliit na bato ay dadalhin mo kahit saan ka magpunta at kung kinakailangan mo nang bumalik ay i-activate mo lang ang maliit na bato at ikaw ay babalik sa kung saan ang malaking bato. At ang isang item pa na nabili niya ay isang radar na nagkakahalaga ng 400,000 won. Nasisagap at nalalaman nito ang posisyon ng mga halimaw sa layong 50 meters. At nang pumasok na siya sa dungeon ay may na-detect kaagad na halimaw, at dito nagsimula na siyang mag-hunt ng mga goblin. Isa-isa niyang pinagpapalo gamit ang kanyang baseball bat, isang goblin isang level. Napatumba niya nang walang kahirap-hirap. Sabi ni Jin Hyuk akma ang pangalang Goblin's Labyrinth, kasi lahat ng halimaw dito ay puro goblin lang. Paulit-ulit lang pero perpekto ito para sa kagaya kung mababa ang level. Nagpahinga muna si Jin Hyuk, tiningnan niya ang kanyang status kung ano na ba ang progress, ngunit parang dismayado pa ito. Nag-level up siya pero ang kanyang ibang stats ay mahina pa rin. Tumayo na siya at tiningnan niya ang kanyang inventory para i-check kung ilang goblins na ang kanyang nakolekta. At dito meron na siyang 19 na nakolektang goblins, at biglang may lumabas na warning. Isa na lang ang pwede niyang malagay na goblin at mapupuno na ito. Napagpasyahan ni Jin Hyuk dahil iisa na lang ang bakante sa kanyang inventory ay mas mainam kung ang huling mapapatay niya ay malaki-laki. Ginamit niya ang kanyang radar at may nakita siyang papalapit sa kanya. Dito napagpasyahan niyang hintayin na lang para ma-ambush niya nang walang kahirap-hirap. At nang papalapit na sa kanya ay agad niya itong hinampes at tumilapon ang parang helmet na may sungay. Dito nagulat si Jin Hyuk dahil kakaiba ang tunog sa kanyang paghampas. Hindi pala goblin ang kanyang nahambalos, isa pala itong duwende. Tinanong naman ni Jin Hyuk kung okay lang ba ito. Sinagot naman ng duwende ang kanyang katanungan pero hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Inobserbahan ni Jin Hyuk ang kilos nito at para itong galit kaya humingi siya ng tawad sa duwende. At sinabing hindi ko naman akalain na may dadaan dito. May dinukot sa bag ang duwende at inihagis niya ito patungo kay Jin Hyuk. Isa itong kwentas, sininyasan siya ng duwende na isuot ang kwentas at pagkasuot niya at bigla itong lumiwanag at maya-maya pa ay naintindihan niya na ang mga sinasabi ng duwende. Sinabi ng duwende, naiintindihan mo na ba ako ngayon? Hinayupak ka, naririnig mo na ako, walang hiya ka. Sinabi ni Jin Hyuk na alam kong galit ka pero mahina lang ang hampas na yon. Tugon naman ng duwende, anong sinabi mo? Kupal ka. Humingi naman ng tawad si Jin Hyuk sa kanyang nagawa. Sinabi ng duwende na, sa 132 years akong namuhay bilang duwende ay wala pa akong nakasalamuha na kagaya mong tanga. Nagulat ang ating bida, sa isip-isip niya, duwende. Hindi ba ang duwende ay kilala bilang isang blacksmith sa mga nobela? Sa totoo lang mahirap man paniwalaan pero ang duwendeng ito ay kagayang-kagaya tulad ng ini-imagine ko. Pinulot ni Jin Hyuk ang nahulog na weapon ng duwende. At lumitaw ang status window na nagsasabing nakapulot ka ng rare na item. Nang makita ng duwende na hinahawakan ni Jin Hyuk ang weapon niya ay nagalit ito. At sinabi niya na ibalik mo yung item sa akin. Tugon naman ni Jin Hyuk, o sige ito na. Sa isip-isip ni Jin Hyuk kahit hindi siya duwende, mataas siguro ang kanyang level para magkaroon ng ganyang kasuutan. Mabuti pang huwag ko na lang siya pansinin hassle na kung magkagulo pa kami. Ibinigay ng duwende ang sako kay Jin Hyuk at sinabing, ayusin mo ang pagkakalagay ng mga item ko. Habang nilalagay ni Jin Hyuk ang mga item ng duwende sa sako ay napansin naman ng duwende ang weapon ni Jin Hyuk na baseball bat. At tinanong siya ni Jin Hyuk kung ano ang ginagawa mo sa aking weapon. Tugon naman ng duwende na may pagkamangha, ikaw, saan mo nakuha ang bagay na ito? Tinanong naman ni Jin Hyuk kung bakit. Tugon ng duwende, sabihin mo sa akin. Ito ay isang orichalcum. Sinabi ni Jin Hyuk na sa mundong Earth ay ang weapon niya ay gawa lamang sa karaniwan na metal. Yan lang ang alam ni Jin Hyuk tungkol sa kanyang weapon subalit sa ilang kadahilanan ay naniniwala ang duwende na walang katumbas na halaga ang weapon ni Jin Hyuk at tinawag itong the legendary metal orichalcum. Di nagtagal ay inanyayahan siya ng duwende sa kanyang workshop. Nung una ay hindi pa pumayag si Jin Hyuk ngunit inalok siya ng duwende na makipag-trade sa kanya ng mga rare items at pumayag naman ang ating bida. Nang makarating sila sa workshop ng duwende ay tiningnan ni Jin Hyuk isa-isa ang mga gawa ng duwende ngunit may isang bumabagabag sa isip ni Jin Hyuk. Bakit naninirahan siya dito sa dungeon ng mag-isa at may workshop pa siya?
Maya-maya pa ay may narinig siya na parang may nagpupukpok, tinanong naman ni Jin Hyuk na ano bang ginagawa mo. Ngunit walang tugon ang duwende. Nag-isip si Jin Hyuk na baka nga karaniwan lang na aluminum yon, mag-umpisa na kaya akong pumili sa mga weapon dito. Nahirapan pumili si Jin Hyuk, sumigaw ang duwende na sa wakas tapos na rin, lumabas siya sa pinto at ipinakita ang baseball bat na kumikinang kay Jin Hyuk, sabi ng duwende, huwag kang mamangha ito kunin mo. Inihagis niya ang baseball bat patungo kay Jin Hyuk sabay sabing, kumpara dito ang iba ay basura. Sinalo naman ni Jin Hyuk ang kanyang weapon at tinanong niya kung yan ba ang kanyang baseball bat. Di siya makapaniwala kasi lumiliwanag sa pagkapula ang kanyang weapon. Sinabi ng duwende, yan ang katangian ng isang orichalcum bata. Ito ay mahina at malambot na metal kapag normal na ginagamit. Pero kapag palagi mo itong ini-enchant lalo itong mas nagiging pula at mas matibay. Bakas sa mukha ng ating bida ang pagkamangha sa nakikita niya at narinig na pwede palang ma-enchant ang kanyang sandata. Tinatry niyang ihampas-hampas ang kanyang sandata habang sinasabi na ang mga na-enchant na item ay bibihira lang na ma-drop sa mga high-level na mga halimaw. Ito ba ang sandata ko? Ibang-iba kasi, hindi ako makapaniwalang magagawa ito ng isang duwende, ano ba siyang klaseng duwende? At ang dungeon rin pumapabor na ang swerte sa akin ngayon. Sinabi sa status window kung ano klaseng grade ang weapon na ito'y legendary grade. Ito ay isang karaniwang baseball bat pero sa paulit-ulit itong ini-enhance ay naabot nito ang legendary level. At nakalagay din dito na ang baseball bat ay kusang bumabalik sa gumagamit, grade S ang tibay nito at nakakadetect din ito ng presensya ng mga kalaban. Sa isip-isip ni Jin Hyuk, kung ibebenta ko ito ay para akong nanalo sa loto. Pero hindi ko ito maaring ibenta kasi nakatali na ito sakin. Tinanong niya ang duwende kung yung tungkol sa isang skill ng weapon na automatic na bumabalik ay ibig sabihin ginawa ito para sakin. Tugon ng duwende, bakit ka tuwang-tuwa? Huwag kang mag-alala consider mo na lang na reward yan dahil sa pinaranas mo sakin na magandang experience. Walang nang makakagamit sa iyong baseball bat kundi ikaw lang sabay tawa. Sabi ni Jin Hyuk sa huli di ko naman mapagpeperahan ito. Dagdag pa niya na meron naman ibang paraan una ebebenta niya ang mga bangkay ng goblin. Ang problema niya ay kung saan niya ito ebebenta, hindi niya naman mabebenta sa asosasyon sa kadahilanang tinatanong nila kung saan ang galing ang mga ito. Bigla siyang nakaisip ng idea na sa black market niya na lang ebebenta ang mga ito. Dahil hindi naman nila tinatanong kung saan ang galing ang mga ibinibentang items at mas madali kung sa kanila ko na lang ebebenta. At agad siya pumunta kung saan niya ebebenta ang mga goblin, kasalukuyan siyang nasa ginagawang building, habang hinahanap niya ang mga taong kanyang pagbibentahan ay sinabi niya sa kanyang isip na, palagi silang namimigay ng business card sa mga mababang level ng hunter na kinakailangan ng pera katulad ko. Maya-maya pa ay tinawag siya ng lalaking nasa itaas, Mr. Kang Jin Hyuk tama ba? Tumugon naman si Jin Hyuk na, Deputy Cho Hang-il. Sagot naman ni Hang-il na halika, dito ang daan hinihintay ka na ni boss. Pagdating nila kung nasaan ang boss, sa isip-isip ng ating bida ay mabuti naman at nakahanap ako ng ganitong lugar. Siya si Lee Jun-chul isang loan shark na nagkukunwaring loan agent, isa rin siyang nangangalakal ng mga bangkay ng mga halimaw sa black market. Sabi niya pwede ba nating tignan ang mga bangkay ng goblin? At walang ano-ano'y binuksan niya ang kanyang inventory at inilabas ang 20 goblins. At napasigaw naman si Hang-il dahil sa dami nito. Sinuri ni Hang-il ang mga kondisyon ng goblin at ito'y nasa mabuting kondisyon. Sa isip-isip ni Jun-chul, totoo nga, paano ito naging posible? Sa pananamit niya ay isa lang siyang baguhan. At itong mga goblin na ta ay nasa mabuting kondisyon higit pa sa inaasahan ko. Sinabi niya kay Jin Hyuk, konpirmado na ang mga ito. Tugon ni Jin Hyuk, 20 lahat tama? Tinanong naman ni Jun-chul si Jin Hyuk kung magkano ang kanyang inaasahang presyo para sa 20 na goblin. Sinagot naman ni Jin Hyuk na, paano kung 5 million kada isang goblin kasama na ang magic stones? Tugon naman ni Jun-chul, ang kanilang ulo ay malala ang tama, siguro mga 3 million kada goblin ay sapat na. Bigla namang nagsalita si Hang-il na, sino ba ang gagamit ng ulo ng goblin? Hindi naman sila pang dekorasyon. Parang sinisira ni Hang-il ang diskarte ng kanyang boss, sa isip-isip ni Jun-chul, itong loko na ito. Sabik na sabik si Hang-il na malaman kung magkano ang halaga ng lahat ng goblin,
Napakamot sa ulo at napabuntong hininga naman si Junchul at sinabing bakit ko pa ba sinama ang taong ito. Sabi ni Junchul pasensya na, paano kung 3.5 million kada isa? Tugon naman ni Jinhyuk, 4.5 at di ko na ibebenta ng mas mababa. Nagdadalawang isip si Junchul sa 4.5 million. Tugon naman ni Jinhyuk, kung hindi mo gusto kalimutan mo na at maghahanap na lang ako ng ibang bibili. At sa di kalayuan ay may sumisigaw. Boss, nasa panganib tayo. Kailangan nyo nang umalis ngayon din. May mga halimaw dito. Nagulat naman sila at sinabi ni Junchul na bakit may mga halimaw dito. Sa isip-isip ni Jinhyuk, narinig ko na yan na maliit ang tsansa na ma-attract ng halimaw ang mga bangkay ng ibang halimaw. Bakit ngayon pa? Tinanong ni Jinhyuk ang isa sa tauhan ni Junchul na, sigurado ka bang may halimaw? At anong uri ng halimaw ito? Tugon naman niya, totoo ngang meron at dalawang mga orcs ang biglang lumitaw. Nagulat naman si Jinhyuk dahil sa ngayon ay hindi pa niya kaya ang mga orcs. Sabi niya, masama ito, kailangan kong makaalis kaagad dito at ibinalik na niya ang mga goblins sa kanyang inventory. Nang papaalis na sana siya ay biglang dumating ang isang dambuhalang orc na may balbas at umuusok ang bunganga nito. Sinabihan siya ni Junchul na, hunter ka diba? Gumawa ka ng paraan. Hindi pa tapos sa pagsasalita si Jinhyuk ay agad naman siyang sinugod at hinato ng palakol ng orc, habang papalapit ang palakol ng orc, ay sa isip-isip ni Jinhyuk, mamamatay na ba ako ng ganito lang? At nang tatamaan na sana si Jinhyuk ng palakol ng orc ay kusang lumabas sa kanyang inventory ang kanyang baseball bat at sinalag nito ang atake ng orc. Nagulat naman ang orc at bigla itong umatras. Nagulat rin si Junchul at napatanong naman siya kay Hyun-il. Ano ba tong nakikita ko ngayon? Tugon naman ni Hang-il na nagulat rin, hindi rin ako sigurado boss. Sa isip-isip ng ating bida, ano bang nangyayari? Biglang lumabas ang baseball bat para salagin ang ataking yun. Alam ko na, siguro isa sa skills nitong baseball bat ang makadetect ng presensya. Kung sa gayon ay may tsansa akong manalo laban sa halimaw na ito. Nang walang ano-ano'y sumugod na naman ang dambuhalang orc na may balbas para atakihin si Jinhyuk. At dito na iwasan ni Jinhyuk ang atake ng orc na may balbas at kinounter attack niya una sa binti. At sinundan niya ang ataking yun sa pamamagitan ng paghampas nito sa mukha ng orc. Tuluyan naman bumagsak ang orc. Sinabi naman ni Jinhyuk sa kanyang isip na may pagkamangha, mas malakas pa pala ang sandatang ito kesa sa inaakala ko. Dagdag pa niya habang ngumingiti, nakapatay talaga ako ng isang orc. At dito ang laki ng itinaas ng kanyang level, mula 24 hanggang 26 na bali 12 na level ang itinaas ng kanyang level sa pagpatay lang sa iisang orc. Maya-maya pa ay biglang napasigaw ang mga tao, Jinhyuk sa likod mo, may natitira pang isa. Nang lumingon si Jinhyuk ay may umaataking orc na naka-ponytail ang buhok, at bigla niya naman ito naiwasan at hinampes ito sa likod. Bigla naman napaluhod ang orc at hindi na binigyan ng pagkakataon ni Jinhyuk ang orc na makatayo. Hinampes niya ito habang sinasabi na, susunod ka na sa kaibigan mo. At napatay niya ang orc na naka-ponytail. Dumagdag na naman ng 12 levels ang level ni Jinhyuk. Tinignan niya ang kanyang weapon, at sabi niya sa kanyang isip, talaga bang nakapatay ako ng dalawang orc? Hindi ako makapaniwala na ganito kalakas ang na-enchant na weapon. At ang mga tao naman ay nag-chichismisen, tinanong ni Hang-il si Junchul, boss. Ano na ang gagawin natin ngayon? Tugon naman ni Junchul, manahimik ka muna. Sinabi naman ni Jinhyuk kay Junchul na, okay. Kasama na ang dalawang orc na aking napatay. Paano kung simulan natin ulit ang negosasyon? Sumapit ang gabi at nakauwi na sa bahay si Jinhyuk. Hindi siya makapaniwalang binigyan siya ng 15% na mas mahal pa sa bentahan sa market. Sabi niya habang tuwang-tuwa, totoo ba ito o panaginip lang? Nakahiga sa kanyang kama si Jinhyuk sa isip-isip niya. Ayos na ang transaction, ngayon mag-focus naman ako sa paghahunt ng mga halimaw. Sa araw na yon, sa kadahilanang sinagip ko sila sa mga orc, ang black market dealer na si Lee Junchul ay nagpas siyang makipagsosyo sa akin. Malamang ay na-realize niya na hindi lang ako basta low-level na magnanakaw na nagbebenta ng nakaw na mga bangkay ng halimaw ngunit isang magaling na hunter na kayang magpatamba ng mga orc. Ngunit, hindi pa sapat ang kakayanan ng aking weapon para makapag-hunt ako ng higher grade na halimaw. Ano bang gagawin ko? Alam ko na, yun nga, kung magagawa ko ng maayos ito,
pwede akong makakuha ng items ng libre. Tumungo ang ating bida sa blacksmith na duwende dala-dala ang isang kahon na mga alak. Sabi ng duwende, ganon. Sinusuhulan mo ba ako? Nang hinawakan niya na ang beer ay nagulat ang duwende, sabi niya. Hindi nga, lahat ng ito ay gawa sa orichalcum. Tugon naman ni Jinhyuk, may laman din niya na alak. Tinanong naman ang duwende na, gumawa ka ng baso gamit ang orichalcum. Ito ba ay holy water? Tugon naman ni Jinhyuk, hindi beer lang yan. Gusto mong matikman? Tinikman naman ng duwende at sa pagtikim niya ay bigla niya itong linuwa. Galit na galit siya, sinabi niya, ano ba ito? Tinatawag mo itong beer? Parang ihi ang lasa nito. Binuksan naman ni Jinhyuk ang isang uri ng alak, at sa isip-isip niya, bigyan ko ito ng mas malakas na uri ng alak. Sinabi niya sa duwende habang binubuksan ang alak, mura lang kasi yan. At nang mabuksan niya na ang alak ay binigay niya ito sa duwende, sabi ng duwende, walang hiya ka, puro kalokohan ang pinapainom mo sakin. Sinabi naman ni Jinhyuk na, ang isang ito ay soju, kakaiba ito. Galit naman na sumagot ang duwende, sige bibigyan kita ng huling pagkakataon. Nang nainom niya na ang soju, sabi ng duwende, ito ang tunay na alak. Pero nakukulangan pa rin ng lasa ang duwende, sinabi niya kay Jinhyuk na, parang mas maganda tong haluan ng ibang bagay. Tugon naman ni Jinhyuk, bagay na ano? Tugon ng duwende, napag-isipan kung magmina ka para sakin. Tinanong naman ni Jinhyuk kung ano ang kanyang miminahin, sagot ng duwende, mithril. Tumungo na si Jinhyuk kung saan siya magmimina ng mithril, pababa na siya ng hagdan at sinabi niyang, parang mababaliw ako. Gusto ko lang naman makakuha ng libreng items kaso mukhang matitingga ako sa gawain ito. Napakamot naman sa ulo si Jinhyuk habang sinasabing, alam ko naman na ang mithril ay mineral. Kaso ano bang kinalaman nito sa soju? Di bali na nga at susubukan kung maghanap. At nang makarating na siya sa kagubatan, damang-dama niya na parang totoong-totoo ang kagubatan kahit na siya ay nasa labyrinth. Bigla namang lumabas ang status window at sabi dito, ikaw ay nakarating sa pangalawang level, ang tawag sa lugar na ito ay labyrinth ng mga aso at mga kalansay. Dagdag pa ng status window, gusto mo bang i-record ang location ito bilang isang warp point? Sabi naman ni Jinhyuk, ano ang warp point? At sabay pindot sa status window. At pagkapindot niya, lumabas sa status window na, ang pangalawang level ay naka-record na bilang isang warp point. Nagulat si Jinhyuk na may biglang lumabas na kulay asul na parang portal. Sa pagkakataong ito ay makakalakbay na si Jinhyuk patungo sa first level at second level ng walang kahirap-hirap. Ipinasok niya ang kamay niya sa portal sabay sabing, ganito pala gumagana ito, para itong isang laro. Dagdag pa niya, nakarating naman ako ng maayos dito, gagamitin ko na lang para makabalik agad. At nagsimula na maglakad si Jinhyuk. Di pa siya nakakalayo ay may biglang umatake sa kanya na isang lobo, pinalo niya ito sa ulo gamit ang kanyang sandata. Pagkapatay ng isang lobo ay tumaas ng isang level ang kanyang level, sabi naman ni Jinhyuk nang nakangiti, mas mahina pa pala sila sa mga orc. At dito marami pang mga lobo. Habang pasugad ng mga lobo ay sinabi ni Jinhyuk na, itong mga ta ay libreng points na ta para sakin. At isa-isa niyang pinagpapalo ang mga lobo hanggang sa maubos niya ito. Sa puntong ito ay tumaas ng 25 ang kanyang level. Sambit naman ni Jinhyuk, habang tinitignan niya ang kanyang inventory, isinasaalang-alang ang halaga ng kobold, ay nakagawa na ako ng 200 million won. Masayang-masaya naman si Jinhyuk na nag-i-imagine ng pera habang sinasabing, buhos lang ng buhos ng pera. Dito biglang sumagi sa kanyang isipan ang matandang duwende, at naalala niya ang kanyang layunin na makakuha ng mithril. Nguntik niya nang malimutan ang pagmimina ng mithril, agad naman itong umalis para maghanap at makabalik kaagad. At nang makatungtong siya sa isang lugar, sabi niya, mukhang ito na ang lugar. Maya-maya ay natigilan siya nang makita ang mga umaapoy na mga kalansay. Habang papasugod sa kanya ang umaapoy na kalansay ay sinabi niya na, ang mga kalansay ay walang halagang pera. Sumugod naman siya sabay sabing, nakakainis naman ang mga ta. Pinalo niya ang ulo ng isang kalansay at ito'y tumilapon, subalit umatake pa rin ang kalansay kahit wala na siyang ulo. Nasalag naman ni Jinhyuk gamit ang kanyang sandata. Napagtanto ni Jinhyuk na ang tanging paraan lang para tuluyang mapatay ang mga kalansay ay puntiryahin ang kanilang core. Nang pinuntirya niya ang core ay di nga siya nagkamali at ito'y tuluyang namatay.
Bigla naman sumulpot ang isang kalansay galing sa baba, buti nakailag siya at isa-isa niya nang pinatay ang mga kalansay sa pamamagitan ng pagpuntirya nito sa kanilang mga core na nasa dibdib. Matapos niyang mapatay lahat ng kalansay ay napagtanto ni Jin Hyuk na dahilan lang ng duwende ang alak dahil hindi niya kaya ang mga ito. Kaya si Jin Hyuk na lang ang kanyang pinapunta. Naabot na ni Jin Hyuk ang requirement para makapag-change class siya, at ang class ay otomatikong tutukoy base sa kanyang kamakailan na aksyon. Nagulat naman si Jin Hyuk habang tinitignan ang kanyang status window dahil naabot niya na ang level 100, na pag-isipan niyang mag-change class bilang warrior. Kaso nagulat siya nang bigla siyang na-promote bilang isang cleric. Hanggang dito na lang muna guys, kung gusto mo tong kwento mag-like at mag-comment na lang kayo ng part 3 at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos ko. Salamat, kita-kits sa susunod.